Welcome po dito sa Conversations with Father Jerome SVD. Andito po ako sa central area ng Hong Kong, kung saan tuwing linggo napakaraming Filipinos ang natitipon, halos parang Manila ang dating. At siguro mga 200,000 ang mga Pinoy na naririto at nagtatrabaho, largely mga domestic helpers. Alam nyo ba na kumikita sila hindi bababa ng mga 37,000 pesos per month. Ngayon, gusto natin malaman kung anong mga kaugalian ng mga pamilya ng taga Hong Kong ang pwede nating matularang mga Pilipino ayon sa mga Pinoy na nagtatrabaho rito. Mag-interview po tayo, ha? Samahan niyo ako. Kung malaman ang pangalan nila. Ay, ako po si Annabel Carabacan from Bacolod City. At ilang taon na kayo dito sa Hong Kong? 9 years. Pwede bang malaman kung anong katangian ng pamilya ng employer mo ang pwede nating tularan bilang mga Pilipino? Matipid sila. Gumagastos sa tamang gastusin. Hindi basta-basta gumagastos. Saka para sa kanila mahalaga ang $1. Sa Pilipino, wala. Okay, basta okay lang, gastos lang, gastos. Yan. Salamat po. Okay po, salamat. Thank you. Nika po, Nika. At taga saan ka, Nika? Tabuk. Tabuk, Kalinga po. Okay. At ilang taon ka na rito sa Hong Kong? 7 years na mahigit na po. Pwede bang malaman kung anong isang katangian ng employer mo sa Hong Kong na pwede nating tularan bilang mga Pilipino? Ano ba? Yung positive siya palagi, yung lahat ng bagay, yung, ano ba tawag dito, yung kahit na kamali, yung tinatama niya, yung kinakausap, yung may kamali ka, kinakausap ka niya ng maayos para maitama, ganun siya. So, maayos makipag-usap. Maayos makipag-usap. Ba't ang mga Pinoy ba, paminsan mahirap makipag-usap? Mahirap? Mahilig lang sa marites mga Hindi ko, ganun na, tama na po yun, isa na lang. Thank you. Okay, salamat po. Pwede bang malaman ang pangalan mo? Elizabeth. Taga saan ka sa Pilipinas? Fairview. Tapos ilang taon ka na rito sa Hong Kong? 25 years. Pwede bang malaman kung anong katangian ng employer mo, yung pamilya nila, na pwede nating tularan bilang mga Pilipino? Yung boss ko kasi mabait siya. Pag sinabi mong mabait, ano yung ginagawa niya? Yung parang makatao siya. At saka mapagbigay. Ganun. At pwede nating tularan niya. O, pwede rin. Thank you, Elizabeth. Antoinette po. Antoinette Domingo. Ulitin yung Antoinette. Antoinette Domingo po. Taga saan ka sa Pilipinas? Cagayan Valley po. At ilang taon ka na sa Hong Kong? Magsi 6 years po ngayong August. Pwede bang malaman kung anong isang katangian ng employer mo na pwede nating tularan bilang mga Pilipino? Isa sa mga katangian din siguro pagiging positibo rin nila, ganon. 'Di ba? Tayo rin naman positibo pero more on sa kanila kasi kahit na anong pressure na nangyayari din sa kanila. Kasi syempre dito sa Hong Kong, mahirap yung yung mga nangyayari dito, 'di ba? So isa rin yun po 'yun sa mga pagiging positibo. Positive sila lagi. Yeah, opo. Yeah. Nahahawa ka ba ron? Opo naman po syempre. Pati rin po ako nagbibigay po ng positive energy rin po sa kanila kasi minsan may napagdadaanan din sila. Syempre nagda-down din sila. So give and take lang po kami ng employer ko. Thank you. Welcome po. Pwede bang malaman pangalan mo? Aisel nga po, At taga saan po sila? Batangas. At ilang taon na kayo rito sa Hong Kong? 14 years na ako sa amo ko. Ayan. Anong isang katangian ng amo mo ang pwede nating tularan bilang mga Pilipino? Actually, para din silang mga Pinoy kung makisama. Same lang. Tapos, hindi sila ganun kahigpit na gaya ng ibang mga helper. Ng mga employer. Tapos, mapagbigay yung amo ko kasi, kalante. Yun. Tapos, At matutularan natin yung kanyang, pag sabi mo, parang Pinoy, magaling makisama. yes, marunong makisama. Parang same lang. Di kasi Catholic sila eh. Yun ang doon. At mapagbigay. Yes. Yeah. Mapagbigay ba tayo mga Pinoy? Of course!
sobra. Pero depende rin sa taong pag-ano mo, di ba? Minsan na parang nang-aabuso, kaya minsan parang gumagawa tayo ng way na umiwas, kumbaga. Pero ang amo mo mapagbigay. Sobra. Actually, 14 years na ako sa kanila. Yun. Oh. Thank you. Oh, thank Rowena De Vera po. At taga saan po kayo sa Pilipinas? Taga Pangasinan po. At ilang taon na kayo rito sa Hong Kong? Oh my God. 9 years na po. Pwede bang malaman ang isang katangian ng iyong employer na pwede nating tularan bilang mga Pilipino? Kasi po, bali change employer po ako ngayon. Sa dating amo ko, mabait po siya, mapagmahal, at saka yung caring niya sa akin, na pwedeng tularan ng iba. At saka generous din po sila. So, i-compare ko siya ngayon, more generous po yung yung amo ko ngayon. At saka, Lumipat ka pa. hindi po bali nag-migrate na po sila kasi 8 years na po ako sa kanila. Oo nga, no? Nag-aalisan din ng ibang mga Opo. taga-Hong Kong. So, ngayon po, pagod man sa trabaho. Pero, ang mga amo ko naman, mabait sila, tsaka generous. At higit sa lahat, yung mapagmahal sila. Opo. Salamat po. Kayo sa Pilipinas. San Jose, Nueva Ecija. Ilang taon na kayo sa Hong Kong? Magsa 7 years. Pwede bang malaman kung anong isang katangian ng employer mo ang pwedeng tularan nating mga Pilipino? Mabait po. Mabait yung employer ko, maunawain, mapagbigay. Wala kasi ako masabi, basta nasa kanya kasi yung employer na masasabi ko na pamilya yung turing sa akin. At bakit pwede nating tularan yung ganun ng pagkatao? Kasi, syempre, nasa ibang lugar tayo. Naghahanap din tayo ng comfort ng pamilya. Na ituturing tayong pamilya din. Parang nasa Pilipinas tayo, ganon. Kaya masasabi ko na yung employer ko ay talagang mabait po. So blessed ka na nakakita ka Opo. na Employer na katulad employer niya. na pamilya. Oo. Hindi ko lang naintindihan, no, nang pag lumipat ka pa sa Pilipinas, hinahanap mo rin yung pusong pamilya. Opo. At nakita mo siya dito. Yes po. So God bless you. Thank you po. Salamat po. Thank you. Salamat sa iba ng pangalan nyo. Ako po si LG from Leyte. At ilang taong ka na LG dito sa Hong Kong? Ako po, bali pangatlong amo ko na po to. Sa unang amo ko is 10 years po ako. So bali nag-for good na, nag-for good po sila, nag-migrate. So pangalawang amo ko, 10 years din. Oo. So hindi na kasi ako, di na nila kaya yung long service ko, kaya nag-change na naman ako ng ibang amo. Ito na yung pangatlo ko. Bali magwa 1 year na ako dito sa amo ko Bali, ito. 21 years na kayo sa Hong Opo, Kong. opo. Anong katangian ng isa doon sa tatlong mong amo na nakita mo na pwedeng tularan nating mga Pinoy? Lahat naman sila na naging amo ko is pwedeng tularan ng mga Pinoy. Kasi sila po ay marunong po sila makisama sa mga tao, sa kapwa natin Pinoy. Hindi sila yung kagayang ibang amo na balang paliwala lang ba, ayaw nila yung parang katulong ka talaga. Pero itong mga amo ko, naging amo ko, hindi, bali, pair sila ba? Yung, kung ano daw, pareho-pareho lang daw tao, sabi na ng amo. At saka po, yung naging amo ko po ay, hindi sila yung sinasabi na, porque body sila, or ganyan, inaano nila yung yung relihiyon ko, o nirespeto nila, o ganun din sila, ganun yung maging mga amo ko po, o mababait sila lahat. Maraming salamat po. Salamat po, Father. Gurgunya Saldosa. At Ay, Father. taga saan po kayo? Sa Ilocos, sir. Saan sa Ilocos po? Sa Narbacan po. Narbacan. At ilang taon na kayo sa Hong Kong? Magto 2 years pa lang po, Father. Lately pa lang, ano? Opo. Anong isang katangian ng inyong employer na tingin nyo pwede nating tularan bilang mga Pinoy? Marunong siyang mag-share, sir. Share sa blessings niya po. So, paano na pinakikita po sa inyo yun? Sa pamimigay niya po ng mga pagkain, halimbawa pera o kahit anong bagay-bagay po na halimbawa ayaw na nila po, sir, kahit bago, kung ayaw nila, ibigay nila yun. At hindi ba tayo ganun mga Pinoy ngayon?
Mapag-share din ba tayo? Oo po, oo, talaga naman po, Father. Meron naman ganyan ng ugali, meron naman hindi ko naman sinasabi na linalahat po, sir, na ganon, may madamot, may sir. Ganyan. Salamat po. Okay, walang naman po, Father. Thank you po. Okay. Kaya lumikas para magtrabaho sa Hong Kong, kailangan niya ng may pangarap. Kaya sasabihin ng iba, niwan ko muna yung mister ko kasi wala siyang pangarap sa pamilya ko. Ako yung may pangarap. Kaya ako umalis. Sabi naman ng mister, ang pangarap ko, maganda ang trabaho mo lang para makabang ako.